Patay naman ang dalawang lalaki sa magkaibang lugar sa Davao Region matapos malunod sa kasagsagan ng paggunita ng Semana Santa. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon sa pagkakakilanlan ng dalawang natagpuang sunog na bangkay sa isang abandonadong bahay sa St. James Subdivision, Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Unang natagpuan ang isang bangkay alas 4 ng hapon noong araw ng Biyernes Santo sa nasabing lugar. Sa isinagawang investigasyon ng Olongapo City Forensic Unit, isa pang sunog na bangkay ang muling nadiskubre, habang dalawang suspect naman ang naaresto sa lugar. Nakumpiska sa kanila ang hinihinalang shabu na may timbang na 1.6 gramo at tinatayang halagang 10,880 pesos kasama ang mga drug paraphernalia. Isinailalim sa forensic at drug test ang mga suspect at naharap sila sa kasong paglabag sa Section 11 at 40 ng RA 9165 at 2 bilang ng murder ang ihahain laban sa kanila ngayong araw ng Lunes. Napag-alaman ng mga otoridad na matagal nang ginagamit bilang tambayan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang nasabing bahay at madalas umanong ginagawang pot session. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 46 anyos na biktimang kinilalang si Romeo Sison, habang sugatan naman ang bayaw nitong si Angelo Centeno, 32 anyos, kapwa residente ng Barangay Don Pedro, Malasiki, nang pagbabarlin sila ng riding in tandem suspect sa Provincial Highway sa Barangay Don Pedro ng nasabing bayan. Ayon kay UIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, pasado alas 10 ng umaga magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima at binuntutan ng mga suspect at pinagbabaril si Sison na nakaangkas sa motorsiklo at daplisan din ng bala si Centeno. Nadala pa sa paggamutan ng mga biktima, subalit si Sison ay idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Agad nagsagawa ng dragnet operation ng tropa nila Gonzales at makalipas ang ilang oras, nasa kote ang mga suspect na sila Melvin Bugarin, 41 anyos at Bonifacio Macaraig, 32 anyos, kapwa residente ng Barangay Don Pedro, nasakay na ng kulay na pulang kotse. Nasamsam sa mga suspect ang isang kalibre 45 baril, shabu na tumitimbang ng 26 na gramo na may standard drug price na 176,800 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station ang mga suspek at naharap sa patong-patong na kaso. Nakikitang motibo ng mga investigador sa krimen ay posibleng may kinalaman sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay naman ang operasyon ng PNP Servino Lubos laban sa isang wanted person sa lalawigan ng Northern Samar na 8 taon na nagtago sa batas dahil sa kinakaharap na kasong pagpatay. Nahula na sabing wanted sa Barangay Gusaran na turang bayan ng Servino Lubos kahapon araw ng linggo. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing wanted ay 28 taong gulang na magsasaka ng Barangay Gusaran ng naturang bayan. Sinampan ito ng kasong murder o pagpatay, ngunit nagtago ng halos 8 taon at patuloy na pinaghanap ng otoridad. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Lawang Northern Samar, inaristo kahapon ang nasabing akusado. At ayon sa report ng PNP, ang warrant of arrest ay pitsado Pebrero 20 taong 2017. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan ay nakakulong na ang nasabing wanted sa Servino Lubos Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region, patay ang 2 lalaki matapos malunod sa magkaibang lugar noong Semana Santa. Batay sa ulat ng Coast Guard Southeastern Mindanao noong Biyernes Santo, Abril 18, nalunod ang 75 anyos na si alias Ernesto mula sa Kidapawan, North Cotabato, habang naliligo sa dagat sa Barangay Liling, Hagonoy, Davao del Sur. Samantala nung linggo ng pagkabuhay, Abril 20, patay din habang naliligo sa Tinago Beach, Pangubatan, Samal, Davao del Norte, ang isang alias Andrian mula sa San Isidro, Kaputian, Island Garden City of Samal. Sinubukang iligtas ang mga biktima sa pamagitan ng pagbibigay ng CPR at dinala sa ospital, ngunit idineklara sila patay na. Nabatid din na ang mga biktima ay pawang nakainom ng mga inuming nakakalasing. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pinaulanan ng bala ang bahay ng dating broadcaster sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Talisay Component City Police Chief Police Lieutenant Colonel Salvador Tronio Jr., patuloy ang kanilang investigasyon sa nasabing strafing incident kagabi sa bahay ni Ray Shason ng Barangay Zone 4 AB ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Tronio, iniimbestigahan din ito kung ito ay bahagi ng nangyaring strafing incident noong 2019 sa bahay din ng biktima. Wala namang nasugatan sa mga pamilya ng biktima at sa loob ng bahay nang nangyari ang insidente. Nagkaroon ng tama ng bala ang gate ng bahay, sasakyan at motorsiklo ng biktima na humigit kumulang sa tama na siyam ang tama sa bahay ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.